Arga-karga mo ang sanggol mo sa iyong mga bisig, hindi siya nagsasalita, hindi siya naglalakad, halos hindi niya kayang idilat ang mga mata niya kahit ilang minuto lang. Gayunpaman, may nangyayari, isang bagay na hindi gaanong halata, isang bagay na lubos na hindi napapansin ng karamihan sa mga magulang. Sinasabi sa iyo ng iyong sanggol na mahal ka niya ngayon, sa paraang nagsisimula pa lamang itong lubos na maunawaan ng agam. At sa pagtatapos ng video na ito, hindi mo na muling titingnan ang iyong sanggol sa parehong paraan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang bagong silang na sanggol, ilang oras pa lang ang edad, ay mas gusto na ang iyong mukha kaysa sa lahat ng ibang mukha sa planeta? Totoo ba na ang bahagyang pagtigas ng iyong sanggol kapag kinarga siya ng isang estranghero ay isang emosyonal na tugon na malalim na nakaugat sa kanilang neurolohiya? O ang isang simpleng bagay tulad ng pag-amoy ng iyong sanggol sa iyong damit ay isang uri ng pagmamahal? Hindi ito mga teorya, ito ay neuroscience at ito ay talagang kamangha-mangha. Samahan mo ako dahil sisiyasatin natin ang nakataagong emosyonal na mundo ng mga bagong silang na sanggol. Ang mga senyales, ang agam, ang mga sandaling maaring napagkakamalan mo ng mali sa araw-araw. At ang sinasabi ng lahat ng ito tungkol sa ugnayan na nabubuo sa pagitan mo at ng iyong anak. Magsimula tayo sa isang bagay na lubos na magbabago sa pananaw mo sa mga unang sandali ng iyong sanggol. Kapag ipinanganak ang isang sanggol, ang mundong kanyang ginagalawan ay nakakapangilabot, maingay, maliwanag at malamig. Lahat ay bago, pero narito ang nakakatula. Sa gitna nito, hinahanap ka na ng iyong sanggol. Ipinapakita ng mga pag-aaral na sa unang oras pa lang, kilala na ng sanggol ang boses ng kanyang ina kesa sa iba. Isipin mo, halos isang oras lang at nakikilala ka na niya. Ngunit mas malayo pa ang mararating nito dahil ang pagkilalang ito ay hindi nagsimula sa pagsilang. Nagsimula ito ilang buwan nang nakalipas. Nasa sinapupunan pa lang, nakikinig na ang sanggol mo. Pinag-aaralan niya ang ritmo ng iyong boses, ang ritmo ng iyong pananalita, ang emosyonal na tono na dala-dala mo kapag nagsasalita ka. Natuklasan ng mga neuroscientists sa University of Helsinki na kayang kilalanin ng mga sanggol ang mga tunog na narinig nila sa sinapupunan pa lamang at ang kanilang mga utak ay iba ang reaksyon sa mga tunog na ito kumpara sa mga hindi kilalang tunog, ng iba sa masusukat na paraan kahit na pagkatapos ang kapanganakan. Kaya kapag ang iyong bagong silang na sanggol ay lumingon sa iyong boses sa magulong mga unang oras ng kanilang buhay, hindi ito basta-basta, hindi ito isang reflex, ito ang pinakaunang pagpapahayag ng pagkilala. Ang pinakaunang senyales na nagsasabing, kilala kita, at iyon sa lingwahe ng sanggol ay pag-ibig. Pero dito, mas nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Karamihan sa mga magulang may nakatuon sa ginagawa ng kanilang sanggol gamit ang mga mata nito, ang hindi gumagalaw na titig, ang paraan ng pagtingin ng mga bagong silang na sanggol sa iyong paningin. Oo, pag-usapan natin ito. Pero bihirang talakayan ang ginagawa ng mga sanggol dahil may sarili silang wika gamit ang kanilang katawan na hindi natin nababasa. Napansin mo na ba kung paano parang natutunaw ang iyong sanggol sa iyo kapag hawak mo siya sa iyong manabisig? Hindi lang ito tungkol sa ginhawa. Ito ay isang prosesong biolohikal. Kapag ang isang sanggol ay hawak ng isang taong kilala nito, isang taong pinagkakatiwalaan nito, bumababa ang antas ng cortisol nito. Ang cortisol ay ang stress hormone. At sa mga bagong silang na sanggol, ang mataas na antas ng cortisol ang karaniwang kondisyon. Ataka-stress sa mundo kapag 3 araw ka lang. Pero ikaw, ang iyong mga braso, ang iyong tibok niyong puso, ang iyong amoy, ikaw ang panlunas. Ikaw ang sistemang pangregulasyon na hinahanap ng sistemang nerbiyos ng iyong sanggol. Ang hindi namamalayan ng karamihan sa mga magulang ay ang ganitong paraan ng pagyakap sa iyong mga bisig, ang pisikal na paglambot na ito ay isa sa mga pinakamalinaw na sinyales ng emosyonal na pagkakabit sa maagang pagkabata. At nangyayari ito sa tuwing hahawakan mo ang iyong anak at mararamdaman mong nagre-relax siya. Hindi lang siya basta komportable, nakikipag-usap din siya. Sabi niya, sa piling mo, ligtas ako. Kasama ka, kaya akong bumitaw. Pag-usapan natin ang mga mata ngayon dahil doon nagiging talagang kakaiba ang mga bagay. Malabo ang paningin ng isang bagong silang na sanggol. Maaari lamang itong mag-focus sa mga bagay na humigit kumulang 20 hanggang 30 sentimetro ang layo. At alam mo ba kung ano ang nasa 20 o 30 sentimetro ang layo kapag nagpapasuso ka o karga mo ang iyong sanggol? Ang mukha mo. Hindi ito nagkataon lamang. Nahulaan na ng evolusyonaryong biolohiya ang lahat. Halos perpektong nakalibrate ang visual range ng iyong sanggol pagkapanganak para sa harapang pakikipag-ugnayan sa isang magulang. Isinama na ng kalikasan ang pakikipag-ugnayan sa mata sa mga unang sandali ng buhay. Pero ang mangyayari sa eye contact na yon, ang siya magpapawala sa iyong sasabihin,
Kapag ang isang sanggol at isang matanda ay nagtitigan sa mga mata ng isa't isa, may kakaibang nangyayari sa utak. Isang pag-aaral noong 2017 na isinagawa ng University of Cambridge ang nagpakita na kapag ang isang sanggol at isang matanda ay nagpitigan, ang kanilang mga brainwave ay actual na nagsasabay. Magsisimula silang mag-oscillate sa parehong dalas. Ang mga gamma wave na nauugnay sa mataas na antas ng cognitive processing ay nakahanay sa pagitan ng dalawang utak, dalawang magkaibang sistema ng nerbiyos na pansamantalang gumagalaw sa parehong ritmo. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na neural coupling. At nauunawaan na natin ngayon na ito ay isa sa mga pangunahing mekanismo ng maagang emosyonal na pagkakabit. Kapag tiningnan mo ang mga mata na iyong sanggol at tumingin din siya sa iyo, hindi lang basta sandali ang pinagsamahan ninyo. Literal na pinag-synchronize ninyo ang mga isip ninyo. At narito yung bahaging pumipigil sa bawat magulang na mag-isip. Aktibong hinahanap ng iyong sanggol ang kontak na ito. Hindi siya basta-basta tumatanggap ng iyong mga titig. Ayon sa pag-aaral, mula 6 hanggang 10 linggo, pilit na nag-e-eye contact ang mga sanggol kung iiwas ka. Iginagalaw nila ang ulo at nag-iingay para makuha ang iyong atensyon dahil alam nila sa antas neurological na mahalaga ang koneksyon ito. Ngunit ang pagtitigan ay simula pa lang ng pagpapadama nila ng pagmamahal at ang susunod na senyales ay isa na lubos na napagkakamala ng karamihan sa mga magulang. Pag-usapan natin ang pag-iyak dahil alam ko na kapag umiyak ang iyong sanggol, ang huling bagay na pumapasok sa isip mo ay ang pagmamahal. Mukhang takot, pagkabalisa, isang problemang kailangang lutasin. Ngunit ang isiniwalat ng neuroscience tungkol sa pag-iyak ng sanggol ay lubos na magbabago sa paraan ng iyong pagkarinig dito. Ang pag-iyak ang unang wika ng isang sanggol at ito ay lubos na sopistikado. Mula sa mga unang linggo ng buhay, natukoy na ng mga mananaliksik ang magkakaibang mga padron ng pag-iyak na naaayon sa iba't ibang pangangailangan. Gutom, sakit, labis na pagpapasigla, kalungkutan. Oo, kalungkutan. Maaring umiyak ang iyong sanggol dahil namimiss ka niya, dahil gusto niya ng koneksyon, hindi lang pagkain o pagpapalit ng diaper, dahil ang iyong kawalan, ang iyong tibok ng puso, ang iyong amoy, ang iyong boses, lahat ng iyan ay nararamdaman sa kanyang nervous system bilang isang uri ng stress. Ang hindi namamalayan ng karamihan sa mga magulang ay ang pananabik na ito. Ang pag-abot sa isa't isa sa pamamagitan ng tunog ay isa sa mga pinakadalisay na pagpapahayag ng pagkakabit. At ang pagkabit, sa esensya nito ay pag-ibig. Walang mga salita ang sanggol mo, wala siyang mga kilos, pero may ganitong iyak siya. At kung minsan, madalas, ang sigaw na ito ay nagsasabing, kailangan kita, hindi lang ang iyong mga kamay, hindi lang ang iyong init. Narito ang isang bagay na halos walang makakausap. Ang reaksyon ng iyong sanggol kapag pumasok ka sa isang silid. Mag-ingat ka na mabuti sa susunod. Kung ang iyong sanggol ay hindi mapakali at pumapasok ka bago ka pa man magsalita, bago mo pa man siya hawakan, madalas ay may sandali ng paghinto, isang sandali ng katahimikan. Kinikilala ka na ng katawan niya bago pa man lubusang maproseso ng kanyang malay na isipan ang mangyayari. Ang sandaling ito, ang maliit na bahagi ng isang segundo ng katahimikan, ay ang tugon ng nervous system ng iyong sanggol sa iyong presensya. Katawan niyang nagsasabing, nandito ang taong kailangan ko. Idinokumento ng mga mananaliksik ang hindi pangkaraniwang bagay na ito bilang bahagi ng tinatawag na proximity-seeking behavior, isa sa mga pangunahing marker ng pag-uugali ng secure attachment, at lumilitaw ito ng napakaaga. Linggo lang ito, hindi buwan. Minamapa at kinikilala ka ng sanggol at bumubuo ng modelo mo. Ang hitsura mo, pakiramdam sa'yo, at ang iyong presensya mula sa simula. At dito nagiging lubhang mahalaga ang mga bagay-bagay dahil ang panloob na modelong ito ang nagiging pundasyon ng lahat ng ugnayang magkakaroon ang iyong anak sa buong buhay niya. Noong 1975, dinesenyo ni Edward Tronick ang isang tanyag na eksperimento sa pananaliksik sa mga sanggol. Isang ina ang nakaharap sa kanyang anak. Masaya silang nag-uusap at nagpapakita ng emosyon sa isa't isa. Ang sanggol ay aktibo at puno ng ekspresyon. Pagkatapos, sa isang senyas, ang ina ay tuluyang hindi na gumagalaw. Walang ekspresyon ng buha, walang reaksyon, walang ekspresyon, walang kahit ano. Nakakagulat ang susunod na mangyayari. Agad na sinusubukan ng sanggol na muling maibalik ang pakikipag-ugnayan. Humingiti siya, nakaturo siya, gumagawa siya ng mga ingay. Dinagawa niya ang lahat para makakuha ng reaksyon. At kapag walang reaksyon, kapag ang taong pinakamamahal niya sa mundo ay naging manhid, ang buong emosyonal na sistema ng sanggol ay nagsisimulang gumuho. Sa loob ng ilang segundo, ito ay babagsak at tuluyang mabubuwal.
May ilan na umiiyak. Ang ilan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng tulay na pagkabalisa na nasukat ng mga mananaliksik sa kanilang mga antas ng kortisol at tibok ng puso. Pero heto ang nakakagulat. Pagbalik at pagmiti ng ina, bilis gumaling ng sanggol. Naroon pa rin kasi ang koneksyon at hindi pa ito napuputol. Nasasaktan lang siya. Napakahalaga ng karanasang ito para mailarawan. Ipinapakita nito na ang iyong sanggol ay hindi lang basta tumutugon. May kaugnayan ito sa ang iyong emosyonal na kalagayan, ang iyong presensya, ang iyong pagtugon ay hindi mga ingay sa paligid para sa iyong sanggol. Ito ang pangunahing input na pinoproseso ng umuunlad na sistema ng nerbiyos nito sa buong araw-araw. Ikaw ang kanyang emosyonal na angkla, ang kanyang North Star. At kapag tinugon mo siya, kapag ngumiti ka rin pabalik, kapag ginaya mo ang kanyang mga ekspresyon, kapag sinalubong mo ang kanyang mga titig at hinawakan ito, hindi ka lamang basta isang mapagmahal na magulang. Literal, na binubuo mo ang utak niya. Dahil sa unang 3 taon ng buhay, ang utak ng tao ay bumubuo ng humigit kumulang 1,000,000 bagong koneksyon sa neural bawat segundo. 1,000,000 kada segundo. At ang pangunahing nagtutulak sa mga koneksyon na ito, higit pa sa nutrisyon, higit pa sa tulog, higit pa sa halos anumang iba pang baryable, ay ang tumutugong pangangalaga. Sa tuwing tutugong ka sa mga senyales ng iyong sanggol, nagpapasimula ka ng isang kaskad ng pag-unlad ng neurological. Naa-activate ang mga synapse, nabubuo ang mga pathway at nahuhubog ang arkitektura ng isang isip. Ang mga sanggol na nakakaranas ng pare-pareho, mainit at tumutugong pangangalaga ay nagkakaroon ng mas malaki at mas komplikadong prefrontal cortex. Ito ang bahagi ng utak na responsable para sa emosyonal na regulasyon, paggawa ng desisyon, empatiya at social na pag-uugali. Sa madaling salita, ang paraan ng pagmamahal mo sa iyong sanggol ngayon ang humuhubog kung sino siya pagdating ng panahon ng kanyang pagtanda. Hindi ito pressure, ito ay kapangyarihan. Magsimula tayo sa pag-unawa sa mga senyales nito. Pag-usapan natin ang isang maliit at madaling makaligtaan na senyales na napapansin lang pagkatapos ng pangyayari. Ito ang ngiting sosyal. Sa unang mga linggo, ang ngiti ng sanggol ay biglaan lang. Nangyayari ang mga ito habang natutulog, habang kumakain, o sa panahon ng mga random na neurological trigger. Ang mga ito ay kahanga-hanga, ngunit hindi sila para sa iyo. Pagkatapos, sa pagitan ng 4 at 8 linggo, may magbabago. Nagbabago ang ngiti. Ito ay nagiging mas mabagal, mas sinasadya. Dumarating ito bilang tugon sa iyong mukha, sa iyong boses, sa iyo. Yung ngiting social. At itinuturing ito ng mga developmental psychologists na isa sa pinakamahalagang yugto ng maagang emosyonal na pagunlad. Dahil ito ang unang pagkakataon na sinasadya ng iyong sanggol na ipahayag ang isang positibong emosyon sa ibang tao. Sa pinakatunay na kahulugan ng salita, ito ang unang pagkakataon na nangitian ka ng iyong sanggol dahil masaya siyang makita ka. At narito ang tunay na pambihirang bahagi. Ipinapakita ng pananaliksik na kapag ang isang sanggol ay ngumiti ng social, halos palaging nauuna ito ng isang maikling sandali ng pakikipag-eye contact. Titignan ka ng sanggol, makikilalang iyong muka, pinoproseso ang emosyonal na senyales at pagkatapos ay numingiti. Ito ay isang tugon, isang reaksyon, isang komunikasyon. Sa ilang segundong iyon, ang iyong sanggol ay gumagawa ng isang bagay na lubang komplikado. Inikilala ka niya, may positibong nararamdaman at pinipiling ipahayag ito. Hindi ito wala. Ito ang lahat. May isa pang pag-uugali na pinagsasama ang pagmamahal at pagkatuto sa isang talagang kamanghamanghang paraan. At ito ay isang bagay na ginagawa ng iyong sanggol ng 12-12 ng beses araw-araw. Ito ay tinatawag na panlipunang pagtukoy. Mula mga 8 hanggang 10 buwan ng edad, bagamat mas maaga pang natuklasan ng mga mananaliksik ang mga naunang bersyon, nagsisimula ng tumingin ang mga sanggol sa iyong muka kapag may nakasalubong silang bago o hindi tiyak na bagay. Dumula sila patungo sa isang hindi kilalang bagay, hihinto, titingin sa iyo, babasahin ang iyong ekspresyon at pagkatapos ay magpapasya kung ano ang kanilang mararamdaman. Ang mukha mo sa sandaling iyon ay isang mapa. Kung mukhang balisa ka, aatras sila. Kung nginipi ka at tatanong, uusad sila. Kung mukhang nagulat ka, mag-a-adjust sila. Ang iyong emosyonal na tugon ay nagiging kanilang emosyonal na tugon. Ang iyong reaksyon ang humuhubog sa kanilang realidad. Pero isipin mo kung ano talaga ang ipinapakita ng pag-uugaling ito, hindi lang basta impormasyon ang hinahanap ng sanggol mo mula sa iyo. Nagpipiwala siya sa iyo. Napagpasyahan na niya sa isang pangunahing antas na ang iyong mga emosyonal na senyales ay maaasahan, na ang iyong muka ay nagsasabi ng totoo, na ikaw ang otoridad sa kung ano ang ligtas o mapanganib, kapanapanabik o nakakatakot.
Ang ganitong uri ng tiwala, ang uri na siyang pangunahing tagapagpaliwanag sa realidad ng isang tao, ang siyang pinakamalalim na anyo ng pagmamahal na kayang ipahayag ng isang sanggol. Hindi lang sila basta nakadikit sa'yo, nakatuon sila sa'yo, tulad ng isang bulaklak na nakatuon sa araw. Ang pag-ibig sa maagang pagkabata ay hindi pasibo, ito ay aktibo. Ito ay isang palagian at dinamikong proseso ng paghahanap, pagbibigay ng senyals, pagbasa at pagtugon. Nagsusumikap ang iyong sanggol na mahalin ka araw-araw sa bawat tingin, bawat tunog, bawat sandali ng katahimikan pagpasok mo sa silid. Pag-usapan natin ang isang huling senyales at itinabi ko na ito sa huli dahil sa aking palagay, ito ang pinakatahimik at kamanghamanghang bagay na natuklasan ng agam tungkol sa kung paano nagmamahal ang mga sanggol. Tungkol ito sa pang-amoy, mas partikular sa iyong amoy. Ang mga bagong silang na sanggol ay may pambihirang lakas ng pang-amoy. Sa mga unang oras ng buhay, nakikilala na nila ang amoy ng kanilang ina at naiiba ito sa amoy ng ibang mga babae. Ayon sa pag-aaral, kapag ang unan ng ina ay inilagay sa tabi ng bagong silang, haharap ang sanggol dito kahit tulog pa sila. Pero heto ang mas malalim. Ang amoy ng kapamilya ay hindi lang nakakaaliw, binabago rin ito ang kanilang katawan. Bumabagal ang tibok ng puso, bumababa ang cortisol at umaayos ang kanilang paghinga. Ang iyong amoy ay isang biolohikal na pampakalma para sa iyong anak, isang senyales sa neurolohiya na nagsasabing kaligtasan, tahanan, pagmamahal at gumagana ito sa parehong paraan. Ang mga ina at maraming ama at pangunahing tagapag-alaga ay nagpapakita ng masusukat na neurological activation sa mga reward at care center ng utak kapag naamoy nila ang kanilang sariling sanggol. Tumataas ang antas ng dopamine, tumataas ang antas ng oxytocin, ang amoy ng iyong sanggol ay literal na idinisenyo upang lalo mo silang mahalin at ang iyong amoy ay idinisenyo upang ipadama sa kanila na minamahal sila. Ang biolohiya ng pagkakabit ay mas malalim kaysa sa lubos nating nauunawaan at ito ay hinabi sa mga pinaka-primitibong pandama na taglay natin. Kaya sa susunod na yumakap ang iyong sanggol sa iyong leeg o makatulog ng nakadikit ang kanyang mukha sa iyong balat, alamin mong may nangyayaring kakaiba at kakaiba. Dalawang sistema ng nerbiyos na hinubog ng milyon-milyong taon ng ebolusyon ay nag-uusap sa isa't isa sa isang wikang mas matanda pa sa mga salita, mas matanda pa sa pag-iisip. Pag-ibig yan at nariyan na yan simula pa lang. Narito ang gusto kong tandaan ninyo mula sa lahat ng ating tinalakay na yon. Isinisiwalat ng neuroscience pera-piraso kung ano na ang ipinapakita sa iyo ng iyong sanggol. Ipinakita niya ito sa iyo mula pa sa unang paghinga, sa paraan ng pagbaling niya sa iyong boses, sa paraan ng paglambot ng kanyang katawan sa iyong mga bisig, sa paraan ng pagtingin niya sa iyong mga mata, sa kabuuan niyang silid, sa paraan ng paghinto niya kapag pumapasok ka, sa paraan niyang pagngiti niya sa iyo, dahan-dahan, sinasadya, partikular, sa iyo, sa paraan ng paghinga niya ng mas malalim kapag binadama niya ang iyong balat. Hindi ito maliliit na bagay. Hindi ito mga basta-basta na pag-uugali. Ito ang mga unang kabanata ng isang kwento ng pag-ibig na sinimulang isulat ng iyong sanggol sa sandaling siya ay isinilang sa mundo. At ngayon, alam mo na kung paano basahin ang mga ito. Wala ka nang malilimot na kahit isang salita. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas ng mas marami pang content na katulad nito.